Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, ang inyong lingkod ay muli pong nagbabalik para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambahay mga kababayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, sumagot po ang grupo po ng mga salot umano doon po sa paliwanag at pahayag ng ating Vice President ungkol po rito sa grupong Akbayan mga kababayan. At pinangungunahan po yan ni Risa Hontiveros. Sumagot po ang grupo sa kanila pong tagapagsalita na si Rafaela David, mga bayan. Ito po ang kanilang katwiran dahil ito pong grupo na ito ay malaki po ang takot nito pag naupo po ang Vice President. At komentuhan po natin ang kanilang paliwanag, mga kababayan. Ibang klase po ito. Kaya nga po yung sinasabi ng Vice President, massive, grabe ang korupsyon ni hindi man lang po nagsampa ng impeachment ang grupo nito kay Bonget at kay Bangag. Nakita niyo po ba nagsampa ng impeachment ang Akbayan? Ito po yung tinatawag ni Risa Hontiveros na sila daw po ay oposisyon. Oposisyon po sila, mga kababayan. Ganyan po katindi ang grupo na ito. Sabi ni Vice President Sara Duterte, walang batayan ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan Party. Funny, for something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Not to answer the serious charges, pero para atakihin ang Akbayan at ang aming senadorang si Risa Hontiveros. She even called the complaint harassment. How can something she insists is baseless harass her? Ano ba talaga, ate? Her video doesn't project confidence. Nangangamoy takot na tinatago sa bravado. Paano ba naman siyang hindi matatakot? The prospect of Congress impeaching her grows more real by the day. Simple lang naman ang hinihingi sa kanya. Ipaliwanag ang pagwaldas ng pera ng bayan. Pero hanggang ngayon, sa kabila ng napakaraming palusot, ayaw at hindi pa rin niya maipaliwanag sino ba sina Mary Grace Piatos and friends at kung saan napunta ang over 612 million in confidential and intelligence funds. Tama na ang palusot, Madam Sara. Stop panicking and prepare to be impeached. Yan po mga tambay, ang grupo po ng mga salot umano sa ating bansa. Yan po ang nakita po natin sa gobyernong Bangag umano na nagkaroon po ng mga sabwatan umano ang mga grupong ito. Kaya po ano po nangyayari sa ating bansa? Nakita nyo po, ang napagkikita po natin, kahirapan, bagsak na ekonomiya, kawalan po ng hanap buhay ng napakaraming Pilipino, korupsyon, pamumulitika. Naghahari na naman po ang mga oligarkiya sa ating bansa. Mga makakaliwa. Buhay na naman po. Ang pinakamasakit, buwis natin ang ginagamit nila sa kanila pong mga kawalanghiyaan. At ginagawa po tayong gatasan ng mga hayop na ito umano. Yan po, ang Vice President daw po ang natatakot, mga kabayan. Matatakot ba ang Vice President? Una-una, pinupolitika siya. Pinababagsak ang pamilya niya. Dahil nga po matinong politiko. Yung matino at maayos magtrabaho sa bansa. At itong grupo na ito ay may mga layunin. May mga layunin na hindi maganda sa ating bansa. At yung sinasabing confidential fund, at dapat daw po ibunyag at ilabas na. Mga kabayan, nakita nyo po ang ginagawa nitong panlilinlang sa mga Pilipino. Gigil na gigil po sila sa confidential fund ng Vice President. Pero yung Pangulo at marami pang ahensya ng gobyerno ay humahawak po ng bilyon-bilyong pisong confidential fund. Katulad po ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Tumataginting po na hindi bababa sa 4.5 billion sa loob lamang ng 12 buwan. Nasaan po kaya ang investigasyon ng grupo na Akbayan, mga kababayan? At isa pa, ang confidential fund ay confidential. Meron pong
batas para dyan. Hindi mo basta-basta pwedeng expose ang mga tao, ang mga pangalan na mga ginagamit po dyan na mag-iimbestiga. Lalong-lalo po sa grupo ng makakaliwa. Hindi po ba? Manganganib ang mga buhay ng mga tao, kaya nga gumagamit ng alias. At bawal po yan na yan po ay expose mo sa sambayanan. Hindi po ba? Kaya lang, may batas po rin kasi ang mga komunista. Iba po kasi ang batas ng komunista, kumano. Ganyan po katindi ang nangyayari sa ating bansa. At kami naman po'y umaasa. Umaasa naman kami, Rafaela David. Ang aming pag-asa at ang aming iniintay. At ito naman ay mangyayari. Dahil hindi naman mananaig ang kasamaan. Dahil bistadong-bistado na kayo ng mga Pilipino. Ano ang pinagagawa nyo ng mahigit 50 years ang grupo nyo? Sino kaya ang napakarami na dapat sagutin sa taong bayan? Si BP Sara ba? Na ang kanyang confidential ay ginagamit para protektahan ang mga kabataan, mga Pilipino? Dahil alam naman po natin kung saan ginamit ni Vice President ang kanyang confidential fund. Sa inyo mismo, sa grupo ninyo, umano. Ang mga, ang mga kumukuha ng hihingkayat para sumama sa inyo. Ang aming mga anak, ang aming mga kabataang anak. Hindi po ba? Diyan nagagamit po yan na protektahan nung panahon na may confidential intel fund ang Vice President para tuntunin ang grupo ninyo kung sino-sino kayo. Kung gaano na kayo karami na mga salot sa aming bansa. Hindi po ba? At dito naman po mga kabayan, ito po, sila po ang takot na takot eh. Kasi po, pagka po naupo ang ating Vice President bilang Pangulo ng Bansa, sa tingin nyo, papayag ang Vice President na hindi makalkal ang mga pera na hinawakan ng grupo ng party list na Makabayan Black. Isa na po ito ang akbayan. Napakatagal na po itong party list. Dekada na po. Saan po kaya napunta ang daan-daang milyon na nahawakang budget pondo nito para po sa sinasabi nilang sa Pilipino? Sa Pilipino po ba napupunta o sa mga bundok? Hindi kaya napupunta ang pera ng Juan de la Cruz sa CPP, NPA, NDF? Nagtatanong na si Kamanong. At ito pong akbayan na ito ay meron pong 3 representative po ito, 3 congressman. Alam naman po natin kung sino-sino mga congressman dyan. Nangunguna na po si Jokno. Saka po yung si Serdanya, yung nakanguwi po si Serdanya. At isa rin pong si Daha Ismula, mga kabayan, ang kanila pong mga congressman dyan sa kanilang party list, mga kabayan. At ang tagapagsalita po nila, ito pong si Rafaela David. Yan po ang napakasarap, Vice President Sara Duterte. Pag kayo po ang naging presidente, napakasarap pong silipin ang pera ng mga Pilipino na hinawakan po ng grupong ito. Hindi lang po ang akbayan. Hindi lang po lahat po ng grupo. Yan pong Makabayan Black. Napakasarap pong i-audit. Lalong-lalo po ang kanilang senadora. Ang kanilang senadora na si Risa Hontiveros. Napakasarap pong imbestigahan itong senadora na ito. Lalong-lalo po yung kanyang insertion, mga allocable, bilyong-bilyong piso po. At napakasarap pong imbestigahan ng senadora dahil napakatagal na pong senadora yan. Saan kaya ginugol ang bilyon-bilyon at daan-daang milyong pondo na nahawakan ni Senadora Hontiveros? Saan kaya ginugol? Napakasarap silipin. Kamukha ng ginagawa nilang pansilip, panggawa kung ano-anong bintang na wala naman pong pruweba ang mga tao na ito. Samantalang dito po sa kanila, numero ang hahanapin natin. Hinawakan nila budget
Ano ang pinatunguhan nito, mga kababayan? Ito pong grupo na Akbayan, Makabayan Black. At ito pong si Senadora Hontiveros. Saan kaya niya pinagdadala ang bilyon-bilyon? Kung susumahin mo, makatamay, sa tagal niya na pong senadora, ilang termino na po yan, bilyon na po ang nahawakan yan. Bilyon! Napakasarap pong i-audit yan. At yung mga issue niya pa, saan? Sa PhilHealth. At yung tinatawag na tanim testigo, bayad testigo, umano. Yan po ang iintayin po natin. Kaya po ito, sanib puwersa po talaga ito dahil nga po maiksi na po ang panahon ng Makabayan Black at lalong-lalo po itong Akbayan na tinasabi pong sila ay para sa bayan. Pinoprotektahan daw po nila ang bayan, lalong-lalo raw po sa korupsyon. Pero massive, sindikatong korupsyon ngayon ang binagong ang Pilipinas. Nakita niyo po ba sila nagsasalita at binabatikos po ang administrasyon at ang mga congressman, mga kaalyado nila ay binabatikos po ba na Akbayan? Ang daan-daang bilyon, trilyon na korupsyon sa ating bansa. Nasaan po ang Akbayan? Nasaan po si Risa Hontiveros na napakahusay mag-imbestiga ng korupsyon sa Senado? Mamata-mata lang, nagmamasid. Pero pagdating sa usapin China, napakaingay. Pero pagdating po sa korupsyon ngayon na administrasyon, tahimik, nagmamasid lang. Ganyan po kawawalang ya. Kadidemonyo umano ang grupo na yan umano. Hindi po ba, mga kabayan? Kaya po tayo ay umaasa at nananalangin na sa lalong mabilis ay maupo na po na presidente si Inday Sara nang magkaalaman na po kung sino ba talaga ang mga salot, mga magnanakaw sa pera ng bayan. Sino ba talaga yung mahigit 50 years na napahirap salot sa ating bayan na wala po tayong nakita na mga programa nila maliban po na maghihiyaw po sa karsada yata at bumatikos na bumatikos sa mga matitinong politiko. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya nga po, may araw din po ang mga hudas na yan umano. Ang mga salot na yan ay may araw din po ang mga yan umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang komento po natin dito po sa ubod ng galing na party list na Akbayan at ng mga Makabayan Black na grupo nila. Napakagagaling po. Kaya nga po, mga kababayan, isinuka na po yan. Nagulat lang po tayo. Nung makabalik po at makaupo ang tinatawag na bangag at bonget, puro magkakakampi pala ang mga hayop na yan umano. Mga kababayan, sila pala. Nakita po natin lahat kung sino pala talaga ang mga salot at pahirap sa ating bayan umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang napakahusay po nilang tagapagsalita, si Rafaela David ng Akbayan, mga kababayan. Ibang klase po. Maraming salamat po sa nagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Thank you po sa inyo. At sa mga nagbibigay po ng komento, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po at maraming salamat po sa nagbibigay po ng biyaya at tulong. Shoutout po kay Eric Hershaw ng Canada, Tatay Nick ng Canada, kay Annie Jo, ako si Phil-Am, Kingston, si Balance Vision TV, Gay at Siena, si Jesus Valdepena, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Australia, Sydney, Australia, at Baby Roman Ate Isa ng Cagayan. Thank you po sa inyo, mga kabayan. Ingat po kayo, lalo po sa inyo pong mga paggawa. At syempre po yung dasal at panalangin po natin, mga kabayan, ng ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, lahat po sana tayo ay maingatan sa kapahamakan, lalo po ngayon ang nangyayari po
na pagpapabagsak po sa pamilya Duterte. Maingatan po sana sila lalo't higit sa kapahamakan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po mga kabayan. At tiis-tiis lang po tayo. God bless po sa inyo lahat. Paalam. Bye-bye.